Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami ngayon na may pusong mapagpasalamat at mapagkumbaba. Kinikilala ka bilang tanging Diyos na nagbibigay ng malinaw na patnubay sa bawat hakbang ng aming buhay. Salamat sa hininga na iyong ipinagkaloob ngayon, sa liwanag na nagbubukas ng aming isipan at sa pag-ibig na hindi kailanman nagkukulang. Iniaalay namin sa iyo ang buong araw na ito, ang aming mga isip, salita, kilos at mga pasya, at hinihiling na ikaw ang manguna sa lahat ng direksyon na aming tatahakin. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, inihahandog namin ang aming mga puso na nilinis at pinabanal, handang tumanggap ng banal na paggabay ng iyong Espiritu. Pinupuri ka namin dahil kahit sa gitna ng kalituhan, ikaw ang Diyos ng kaayusan at liwanag. Ipinahahayag namin na ang bawat hakbang namin ngayon ay sasailalim sa iyong karunungan at hindi sa takot o pangamba. Panginoon, buksan mo ang aming pandinig upang makilala ang iyong tinig higit sa ingay ng mundo. Ihanda mo ang aming pananaw upang makita ang landas na iyong itinakda. Habang nagsisimula ang panalangin ito, inaanyayahan namin ang iyong banal na presensya na pumuno sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Kung ikaw ay sumasang-ayon, maaari mong isulat sa komento, inaangkin ko ang patnubay ng Diyos sa bawat desisyon ng aking buhay. Hayaan mo kaming lumakad ngayon na may katiyakan, kapayapaan at kababaang loob, sumusunod sa iyong liwanag, umaasa sa iyong katotohanan at nagpapasakop sa iyong kalooban palagi sa bawat sandali at hakbang na iyong itinatag, Panginoon. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Ama naming Diyos, ngayon ay patuloy kaming lumalapit sa iyo na may buong pagtitiwala sapagkat ikaw ang bukal ng tunay na patnubay. Salamat sa iyong presensya na hindi kailanman lumalayo. Salamat sa liwanag na patuloy mong ipinapakita kahit kami ay naguguluhan. At salamat sa iyong tinig na marahan ngunit makapangyarihan. Ngayon ay iniaalay namin sa iyo ang aming mga plano, mga pangarap, at mga desisyon, malalaki man o maliliit, sapagkat alam naming walang anumang hakbang ang ligtas kung wala ka. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang aming isipan ng kanyang banal na dugo. Nililinis namin ang bawat kaisipan na hindi galing sa iyo, bawat kalituhan, bawat maling direksyon, at bawat impluensyang naglalayo sa amin sa iyong kalooban. Ipinapahayag namin na ang dugo ni Jesus ang aming panangga laban sa panlilinlang, laban sa maling payo, at laban sa anumang lihim na bitag ng kaaway. Sa kapangyarihan ng dugong iyon, kinukumpirma namin na ang aming mga desisyon ay hindi bunga ng takot kundi ng pananampalataya. Ama, hinihiling namin ngayon ang iyong banal na paggabay sa bawat aspeto ng aming buhay. Sa aming pamilya, ikaw ang magturo sa amin kung paano magmahal ng may karunungan. Sa aming trabaho at hanapbuhay, ikaw ang magbukas ng tamang pinto at magsara ng maling daan. Sa aming mga relasyon, ikaw ang maglatag ng malinaw na hangganan at tamang pagkakaunawa. Ayaw naming kumilos ayon sa emosyon lamang, kundi ayon sa iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aming kinakalagan at kinakansela ang bawat gawaing demonyo na naglalayong iligaw ang aming landas. Kinakalagan namin ang espiritu ng kalituhan, pagdududa at maling desisyon. Winasak namin ang bawat plano ng kaaway na naglalayong itulak kami sa maling oras, maling lugar at maling tao. Sa autoridad na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak, ipinahahayag namin na wala siyang kapangyarihan sa direksyon ng aming buhay. Ama, punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang siya ang maging gabay namin sa bawat sandali. Ituro mo sa amin kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay.
Sanayin mo ang aming puso na maging sensitibo sa iyong babala at matatag sa iyong pangako. Kapag kami ay nahaharap sa pagpili, paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na nakakakita ng wakas mula sa simula. Ngayon ay humihingi kami ng banal na karunungan na higit pa sa karunungan ng mundo. Ang karunungang nagmumula sa iyo na dalisay, mapayapa at puno ng liwanag. Ibinibigay namin sa iyo ang aming karapatan na mamuno sa aming sarili at buong galak naming tinatanggap ang iyong pamumuno. Mas mahalaga sa amin ang iyong kalooban kaysa sa aming sariling nais. Sa dugo ni Jesus, aming inaangkin ang proteksyon sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayon. Ipinapahayag namin na ang aming paglalakad ay nasa liwanag at hindi sa dilim. Ang aming mga desisyon ay magbubunga ng buhay at hindi ng kapahamakan. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito, isulat sa komento, "Susunod ako sa patnubay ng Diyos ngayon at magpakailanman." Ama, patuloy mong ihayag ang iyong daan, sapagkat handa kaming sumunod, handa kaming magtiwala, at handa kaming maghintay sa iyong perpektong panahon. Uncontained like an portlice. Ama naming Diyos, ngayon ay mas lalo pa naming inilalapit ang aming mga puso sa iyo, sapagkat alam naming ikaw lamang ang may kakayahang magbigay ng ganap at hindi nagkakamaling patnubay. Sa bawat sandaling kami ay humihinga, kinikilala namin na ang direksyon ng aming buhay ay hindi dapat manggaling sa aming sariling unawa, kundi sa iyong walang hanggang karunungan. Ngayon ay buong tapang naming isinusuko ang aming mga plano, kahit yaong matagal na naming pinanghawakan, upang ikaw ang mag-ayos at magtuwid ayon sa iyong layunin. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang aming landas ng kanyang banal na dugo. Ang dugong iyon ang naglilinis sa aming mga pagkakamali sa nakaraan. Ang dugong iyon ang bumubura sa maling desisyong nagdulot ng sugat at pagsisisi. Ipinapahayag namin na wala ng kapangyarihan ang nakaraan upang hadlangan ang direksyong inihahanda mo ngayon. Ang dugo ni Jesus ang nagsisilbing tanda na kami ay pinili, pinatawad at muling itinatag sa tamang landas. Ama, ngayon ay hinihiling namin na basagin mo ang bawat panloob na hadlang na humahadlang sa malinaw na paggabay. Basagin mo ang takot na magkamali, ang pag-aalinlangan na magtiwala at ang pagod na dulot ng paulit-ulit na pagkabigo. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming itinataboy ang bawat tinig na nagsasabing kami ay naliligaw magpakailanman. Ipinapahayag namin na ikaw ang pastol na hindi kailanman nawawala ang iyong mga tupa. Ngayon ay hinihiling namin ang iyong liwanag na pumasok sa bawat madilim na bahagi ng aming isipan. Kung may mga tanong na hindi pa nasasagot, turuan mo kaming maghintay ng may kapayapaan. Kung may mga pintuang tila sarado, bigyan mo kami ng pangunawa kung alin ang dapat katukin at alin ang dapat iwanan. Ayaw naming pilitin ang anumang bagay na hindi mo binubuksan. Ayaw naming manatili sa anumang lugar na hindi mo itinatalaga. Sa pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat demonyong atas na naglalayong guluhin ang aming desisyon. Kinakalagan namin ang espiritu ng maling timing, maling pagkakataon at maling direksyon. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ngayon ay nakaayon sa iyong banal na schedule. Wala kaming hahabulin na hindi mo ibinibigay at wala kaming palalagpasin na dapat naming tanggapin mula sa iyo. Ama, punuin mo kami ng kababaang loob upang matutong makinig. Turuan mo kaming pahalagahan ang iyong katahimikan gaya ng iyong mga salita. Kapag ikaw ay hindi pa nagsasalita, bigyan mo kami ng biyayang manatili. Kapag ikaw ay nag-utos na kumilos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod agad. Nais naming maging mga anak na marunong umayon sa iyong tinig at hindi matigas ang ulo.
Ngayon ay inaanyayahan namin ang iyong Espiritu Santo na patuloy na gumabay sa aming damdamin. Ituwid mo ang aming mga hangarin upang umayon sa iyong puso. Kung may mga desisyon na mukhang tama ngunit hindi mo kalooban, iparamdam mo ang iyong banal na babala. Kung may mga landas na tila mahirap, ngunit ikaw ang may gawa, palakasin mo ang aming pananampalataya upang tahakin iyon ng walang pag-aalinlangan. Sa dugo ni Jesus, aming inaangkin ang kalinawan ng isipan. Ang aming pag-iisip ay hindi alipin ng kaguluhan, kundi tahanan ng iyong kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang bawat ideya na aming tatanggapin ngayon ay dadaan muna sa iyong liwanag. Ang bawat payo na aming pakikinggan ay susukatin ayon sa iyong katotohanan. Hindi kami magpapadala sa presyo ng mundo, kundi maninindigan sa iyong kalooban. Ama, tulungan mo kaming makita ang mga senyales na iyong inilalagay sa aming paligid. Buksan mo ang aming mga mata upang makilala ang mga banal na pagkakataon na iyong inihahanda. Turuan mo kaming pahalagahan ang maliliit na gabay, ang marahang paalala at ang tahimik na pagtulak ng iyong espiritu. Alam namin kahit ang simpleng hakbang, kapag galing sa iyo, ay may dalang malaking bunga. Ngayon ay idinideklara namin na ang aming buhay ay hindi iikot sa kalituhan, kundi sa direksyon. Ang aming mga desisyon ay hindi magbubunga ng pagsisisi, kundi ng kapayapaan. Ang aming paglalakad ay hindi basta paghahanap, kundi may katiyakang ikaw ang nangunguna. Kung ikaw ay sumasang-ayon, isulat sa comments, pinipili kong sundan ang tinig ng Diyos. Ama, patuloy mong hawakan ang aming mga kamay, patuloy mong ilawan ang aming daan, sapagkat hindi pa kami humihinto, hindi pa kami nagtatapos, at patuloy pa naming hinahangad ang iyong banal na paggabay. Ama naming Diyos, ngayon ay lalo pa naming ibinababa ang aming sarili sa harap mo, kinikilala na kung wala ang iyong patnubay, kami ay madaling maligaw kahit pa may mabuting intensyon. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Ikaw ang nakakaalam ng mga kahihinatnan bago pa man magsimula ang isang hakbang. Kaya ngayon, buong puso naming hinihiling na ikaw ang manguna sa bawat desisyon na aming haharapin, sa bawat direksyong aming tatahakin, at sa bawat pagpiling aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang aming mga pag-iisip ng kanyang banal na dugo. Ang dugong iyon ang sumisira sa bawat maling paniniwala na aming nabuo dahil sa sakit, kabiguan at maling karanasan. Inaalis namin ang kaisipang kailangan naming magmadali, ang paniniwalang kailangan naming kontrolin ang lahat, at ang takot na baka maiwanan kami. Ipinapahayag namin na ang dugo ni Jesus ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan habang kami ay naghihintay sa iyong malinaw na direksyon. Ama, ngayon ay dinadala namin sa iyo ang mga desisyong mabigat sa aming puso. May mga landas na tila tama sa paningin ng marami, ngunit kami ay humihingi ng iyong kumpirmasyon. May mga pagkakataong kaakit-akit ngunit puno ng panganib, kaya hinihiling naming bigyan mo kami ng espiritual na discernment. Ayaw naming mabighani ng panlabas na anyo lamang. Nais naming makita ayon sa iyong pananaw. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat gawaing demonyo na naglalayong magdala ng kalituhan sa aming isipan. Kinakalagan namin ang espiritu ng maling payo, maling boses at maling impluensya. Ipinapahayag namin na ang tinig ng Diyos lamang ang mananaig sa aming buhay. Ang tinig na nagdadala ng liwanag, katotohanan at kapayapaan. Ang tinig na hindi nag-uudyok ng takot, kundi ng katiyakan. Ama, turuan mo kaming maging tapat sa iyong proseso. Kapag ikaw ay nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng paghihintay, tulungan mo kaming huwag mainip. Kapag ikaw ay humahawak sa amin upang hubugin ang aming karakter bago ang direksyon, bigyan mo kami ng pasensya.
Ayaw naming mauna sa iyong plano. Mas nanaisin naming mahuli ng kaunti kaysa mauna ng wala ka. Ngayon ay hinihiling namin na ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na magbigay liwanag sa aming konsensya. Kapag kami ay malapit ng pumili ng maling hakbang, nawa ay maramdaman namin ang iyong marahang pagsaway. Kapag kami ay nasa tamang direksyon, nawa ay mapuno kami ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong kapayapaan bilang tanda ng iyong pagsang-ayon. Sa dugo ni Jesus, aming inaangkin ang proteksyon laban sa bawat espiritual na bitag sa aming landas. Ipinapahayag namin na hindi kami mahuhulog sa mga patibong na itinago ng kaaway. Ang aming mga mata ay binubuksan mo. Ang aming mga paa ay iyong pinatatatag at ang aming puso ay iyong pinananatiling nakatuon sa iyo. Wala kaming hahabulin na hindi mo itinatalaga. Ama, ngayon ay hinihiling namin ang lakas ng loob na tumalikod sa mga direksyong hindi mo kalooban, kahit pa ito ay pamilyar, komportable o popular. Bigyan mo kami ng tapang na piliin ang makitid na daan kung iyon ang iyong itinuturo. Itanim mo sa aming puso ang katiyakan na ang iyong daan, kahit mahirap, ay laging patungo sa buhay. Ngayon ay ipinapahayag namin na ang aming mga emosyon ay hindi ang maghahari sa aming mga desisyon. Sa halip, ang iyong salita ang magsisilbing batayan ng aming mga hakbang. Kapag kami ay nasasaktan, ikaw ang gagabay. Kapag kami ay masaya, ikaw pa rin ang mangunguna. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang sentro ng aming direksyon sa lahat ng panahon. Ama, tulungan mo kaming pahalagahan ang iyong timing. Turuan mo kaming huwag pilitin ang bukas kapag ngayon ay panahon pa ng paghahanda. Turuan mo kaming huwag sayangin ang ngayon sa kakaisip ng bukas. Nais naming mamuhay na may tiwala na ang bawat sandali ay may layunin sa iyong kamay. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito, maaari mong isulat sa comment, maghihintay, at susunod ako sa perpektong patnubay ng Diyos. Ama, patuloy mong hawakan ang aming mga desisyon, patuloy mong linisin ang aming mga motibo, at patuloy mong ituro ang daang aming lalakaran, sapagkat ang panalangin ito ay hindi pa nagtatapos. At ang aming paghahanap sa iyong patnubay ay lalo pang lumalalim ngayon. Ama naming Diyos, ngayon ay patuloy kaming nananatili sa iyong presensya, hindi nagmamadali, hindi umaatras, kundi buong pusong naghihintay sa iyong malinaw na paggabay. Ikaw ang Diyos na hindi nalilito, hindi nagbabago, at hindi nagkukulang sa direksyon. Kaya ngayon, ipinapahayag namin na ang aming buhay ay hindi basta-basta tinatangay ng pagkakataon, kundi sinasadyang inaakay ng iyong kamay na puno ng karunungan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, muling tinatakpan namin ang aming buong pagkatao ng kanyang banal na dugo. Ang dugong iyon ang aming pananggalang laban sa espiritual na pagkabulag. Inaalis namin ang bawat belo na humaharang sa aming espiritual na paningin. Kung may mga desisyong aming ginawa noon na hindi ayon sa iyo at nagdulot ng kalituhan ngayon, hinahayaan naming ang dugo ni Jesus ang maglinis, maghilom at magtuwid ng aming landas. Ipinapahayag namin na walang pagkakamali ang mas makapangyarihan kaysa sa iyong biyaya. Ama, ngayon ay hinihiling namin na ituro mo sa amin kung paano magtiwala sa iyong direksyon kahit hindi pa malinaw ang buong larawan. Turuan mo kaming sumunod sa bawat hakbang na iyong ipinapakita, kahit isang hakbang lamang sa bawat pagkakataon. Ayaw naming makita ang buong plano kung ang kailangan lang ay sundin ka sa kasalukuyan. Nais naming matutong mamuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat gawaing demonyo na naglalayong magdulot ng pagmamadali sa aming mga desisyon.
Kinakalagan namin ang espiritu ng pagkabalisa na nagtutulak sa amin na kumilos ng wala sa oras. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ngayon ay may banal na kapanahunan. Hindi kami mahuhuli at hindi kami mauuna sapagkat ikaw ang Diyos ng perpektong timing. Ama, tulungan mo kaming kilalanin ang iyong patnubay sa gitna ng pang-araw-araw na buhay, hindi lamang sa malalaking desisyon kundi pati sa maliliit na pagpili. Kung paano kami magsasalita, kung paano kami tutugon, kung saan kami pupunta at kung sino ang pakikisamahan namin. Nais naming ang bawat aspeto ng aming buhay ay may bakas ng iyong paggabay. Ngayon ay hinihiling namin na linisin mo ang aming mga motibo. Kung kami ay humihingi ng direksyon, ngunit ang totoo ay nais lamang naming ipatupad ang sarili naming gusto, ituwid mo ang aming puso. Turuan mo kaming magtanong hindi lamang kung ano ang tama para sa amin, kundi kung ano ang kalulugod mo. Sapagkat ang tunay na patnubay ay nagmumula sa pusong nagpapasakop. Sa dugo ni Jesus, aming inaangkin ang kalayaan mula sa impluwensya ng opinyon ng tao. Ipinapahayag namin na ang aming mga desisyon ay hindi ibabatay sa papuri o takot sa pagtanggi. Ang aming direksyon ay hindi ididikta ng presyon ng paligid kundi ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Mas mahalaga sa amin ang iyong pagsang-ayon kaysa sa pagsang-ayon ng mundo, Ama. Ngayon ay hinihiling namin ang espiritual na discernment upang makilala ang pagkakaiba ng mabuti at pinakamainam. Maraming landas ang mukhang tama, ngunit ikaw lamang ang nakakaalam kung alin ang tunay na naaayon sa iyong layunin. Turuan mo kaming hindi makontento sa halos tama, kundi maghintay sa ganap na kalooban mo. Bigyan mo kami ng tapang na tumanggi sa mabuti kung hindi iyon ang pinakamainam na plano. Ngayon ay inaanyayahan namin ang iyong Espiritu Santo na patuloy na magsalita sa amin sa mga sandaling kami ay tahimik, sa gitna ng aming pag-iisa, sa gitna ng aming pagninilay, at maging sa gitna ng aming mga tanong. Nawa ay maramdaman namin ang iyong presensya na gumagabay at umaaliw. Turuan mo kaming pahalagahan ang iyong tinig higit sa lahat. Ama, tulungan mo kaming matutong magpahinga sa iyong patnubay. Alisin mo ang bigat ng pakiramdam na kailangan naming ayusin ang lahat. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na gumagawa kahit kami ay naghihintay. Ang aming bahagi ay magtiwala, sumunod, at manatiling tapat sa kung ano ang iyong ipinapakita ngayon. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito, maaari mong isulat sa komento, ako ay nagtitiwala sa direksyon ng Diyos kahit hindi ko pa nakikita ang lahat. Ama, patuloy mong hawakan ang aming mga hakbang, patuloy mong linangin ang aming pananampalataya at patuloy mong ihayag ang iyong daan sapagkat ang panalangin ito ay nagpapatuloy pa at hindi pa namin tinatapos ang aming paghahanap sa iyong banal na patnubay ngayon. Ama naming Diyos, ngayon ay patuloy pa rin kaming nananatili sa ilalim ng iyong banal na liwanag, hindi lumalayo, hindi sumusuko, at hindi tumitigil sa paghahangad ng iyong patnubay. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod magturo, hindi nagsasawang umakay, at hindi nagkukulang sa direksyon para sa mga pusong handang sumunod. Kaya ngayon, muli naming ibinubukas ang aming loob, hinahayaan ka na ikaw ang humubog, magtama at magtuwid ng bawat hakbang na aming tatahakin. Sa pangalan ni Jesus, buong tapang naming idinedeklara na ang dugo niya ang patuloy na dumadaloy sa aming espiritu, isipan at damdamin. Ang dugong iyon ang nagbibigay sa amin ng malinaw na direksyon sa gitna ng mga pagpiling mahirap gawin. Kapag ang landas ay tila hati-hati, kapag ang isip ay puno ng tanong, at kapag ang puso ay nangangamba, ang dugo ni Jesus ang nagsisilbing liwanag na nagsasabing, hindi kami nag-iisa. Ipinapahayag namin na ang dugong iyon
ang nagtatakda ng aming direksyon at hindi ang aming kahinaan. Ama, ngayon ay hinihiling namin na putulin mo ang bawat espiritual na tali na nag-uugnay sa amin sa maling direksyon. Putulin mo ang impluensya ng mga dating desisyon na patuloy na humihila sa amin pabalik. Putulin mo ang tinig ng nakaraan na nagsasabing huli na ang lahat sa awtoridad ng pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming direksyon ngayon ay bago, sariwa at ginagabayan ng iyong biyaya. Ngayon ay aming kinakansela ang bawat lihim at lantad na gawaing demonyo na naglalayong iligaw ang aming mga hakbang. Kinakalagan namin ang espiritu ng kompromiso na nagtutulak sa amin na pumili ng madali kaysa tama. Kinakalagan namin ang espiritu ng pagkabulag na nagtatago ng katotohanan. Ipinapahayag namin na ang aming mga mata ay binubuksan mo, ang aming pandinig ay nililinaw mo, at ang aming puso ay pinatatatag mo sa iyong katotohanan. Ama, turuan mo kaming maging tapat sa iyong direksyon kahit ito ay hindi popular. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumayo mag-isa kung kinakailangan, basta ikaw ang aming kasama. Ipaalala mo sa amin na ang iyong patnubay ay hindi laging sinasang-ayunan ng marami, ngunit laging nagbubunga ng buhay. Mas nanaisin naming sumunod sa iyo kaysa makisabay sa agos ng mundo. Ngayon ay hinihiling namin ang malalim na kapayapaan na nagmumula sa tamang direksyon. Ang kapayapaang hindi nakabatay sa resulta kundi sa katiyakang ikaw ang nangunguna. Kapag ang aming desisyon ay mula sa iyo, kahit may pagsubok, alam naming may kapahingahan ang aming kaluluwa. Itanim mo sa aming puso ang kakayahang kilalanin ang iyong kapayapaan bilang tanda ng iyong paggabay. Sa dugo ni Jesus, aming inaangkin ang espiritual na kaayusan sa aming buhay. Ipinapahayag namin na ang kaguluhan ay walang puwang sa aming pag-iisip. Ang aming mga prioridad ay inaayos mo. Ang aming mga hakbang ay inuuna mo. Ang aming mga plano ay isinasaayos mo ayon sa iyong layunin. Hindi kami lalakad sa padalos-dalos at hindi rin kami mananatiling nakatigil kung ikaw ay tumatawag na kumilos. Ama, ngayon ay hinihiling namin na hubugin mo ang aming karakter habang ikaw ay nagbibigay ng direksyon. Ayaw naming makarating sa tamang lugar na may maling puso. Linisin mo ang aming intensyon. Ituwid mo ang aming mga hangarin. Turuan mo kaming mahalin ang proseso gaya ng pag-asam sa patutunguhan. Sapagkat alam naming ang iyong patnubay ay hindi lamang tungkol sa kung saan kami pupunta, kundi kung sino kami habang kami ay naglalakbay. Ngayon ay inaanyayahan namin ang iyong Espiritu Santo na patuloy na magbigay babala at kumpirmasyon. Kapag may panganib sa unahan, iparamdam mo sa amin ang iyong banal na babala. Kapag may pagpapala sa aming daraanan, punuin mo kami ng banal na katiyakan. Turuan mo kaming maglakad na hindi padalos-dalos, ngunit hindi rin puno ng takot. Ama, tulungan mo kaming matutong magtiwala kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Kapag ang direksyon ay nangangailangan ng pananampalataya, bigyan mo kami ng lakas upang sumunod. Kapag ang landas ay nangangailangan ng pagsuko, bigyan mo kami ng kababaang loob upang bitawan ang hindi mo kalooban. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali sa paggabay. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang aming buhay ay patuloy na aayon sa iyong banal na direksyon. Ang aming mga hakbang ay pinangungunahan mo. Ang aming mga desisyon ay pinupuspos mo ng karunungan. Ang aming hinaharap ay ligtas sa iyong kamay. Kung ikaw ay nakikiisa pa rin sa panalangin ito, isulat sa komento, inaangkin ko ang malinaw at banal na patnubay ng Diyos sa aking buhay ngayon.
Ama, patuloy pa rin kaming nananatili sa iyong presensya, patuloy pa rin kaming nakikinig, at patuloy pa rin kaming sumusunod, sapagkat ang panalangin ito ay hindi pa rin nagtatapos at ang aming paglalakbay sa ilalim ng iyong paggabay ay nagpapatuloy ngayon. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at isiping nakatuon lamang sa iyong presensya. Sa gitna ng ingay ng mundo, pinipili naming manahimik sa loob upang marinig ang iyong tinig na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Salamat sa hininga ng buhay, sa bagong simula at sa pagkakataong ialay sa iyo ang bawat sandali ng araw na ito. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao, kapayapaang higit sa anumang pangunawa, kapayapaang nananahan sa puso na lubos na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pinipili naming bitawan ang bigat ng takot, pag-aalala at pagkalito. Pinipili naming pumasok sa liwanag ng iyong presensya kung saan ang kaluluwa ay nagpapahinga at ang isipan ay pinananariwa. Ngayon, iniaalay namin ang umagang ito ang aming mga plano, desisyon, emosyon at relasyon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng hindi namin kontrolado at tinatanggap namin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Ama, hayaan mong ang panalangin ito ay maging daan ng banal na pakikipagtagpo. Hayaan mong ang bawat salitang bibigkasin ay puspos ng buhay, autoridad at katotohanan. Inaanyayahan namin ang iyong presensya na bumalot sa bawat nakikinig at nagbabasa. Kung ikaw ay nananabik sa kapayapaan ng Diyos, maaari mong isulat sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos ngayon." Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Ama naming Diyos, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo ngayon. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong katapatan na hindi nagbabago, at sa iyong pag-ibig na patuloy na umaabot kahit kami ay nanghihina. Salamat dahil ginising mo kami ngayon na may bagong pagkakataon upang mabuhay sa iyong kapayapaan. Hindi ito kapayapaang mababaw o pansamantala, kundi kapayapaang nagmumula sa iyong trono, malalim, matatag at hindi kayang yanigin ng anumang bagyo ng buhay. Ngayon, iniaalay namin sa iyo ang buong araw na ito. Iniaalay namin ang aming isipan, naway punuin mo ng tahimik na katiyakan. Iniaalay namin ang aming puso, naway palayain mo mula sa bigat ng mga sugat, alaala at takot. Iniaalay namin ang aming mga salita, naway maging daluyan ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Iniaalay namin ang aming mga hakbang, naway gabayan mo upang hindi kami lumihis sa landas ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapatawaran at kalinisan na nagmumula sa kanyang banal na dugo. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming isipan upang maputol ang bawat paulit-ulit na pag-aalala at mapahinto ang bawat boses na nagdadala ng takot. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso upang mapawi ang bawat kirot, galit at pagkabalisa. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming katawan upang ang kapayapaan ng Diyos ay dumaloy hanggang sa aming kalusugan at lakas. Ama, sa espiritual na autoridad na iyong ibinigay, kinakalansela namin ngayon ang bawat gawain ng kaaway na naglalayong agawin ang aming kapayapaan. Kinakalansela namin ang bawat espiritu ng kaguluhan, pagkalito, pangamba at panghihina ng loob. Pinapawalang bisa namin ang bawat lihim na plano ng kadiliman na gustong maghasik ng gulo sa aming isipan at tahanan. Sa pangalan ni Jesus, inuutos namin na ang bawat puwersa na laban sa kapayapaan ng Diyos ay umurong at mawalan ng kapangyarihan. Ama, itinatayo namin ngayon ang banal na hangganan ng iyong kapayapaan sa aming buhay. Ang aming isip ay sakop ng iyong liwanag.
Ang aming emosyon ay nakahanay sa iyong katotohanan. Ang aming espiritu ay nagpapahinga sa iyong presensya. Walang puwang ang kaguluhan, walang puwang ang takot, walang puwang ang kawalan ng pag-asa. Ang naghahari ngayon ay ang kapayapaan ni Kristo. Inaanyayahan namin ang banal na espiritu na punuin ang bawat sulok ng aming pagkatao, hindi upang takpan lamang ang sugat, kundi upang magdala ng ganap na kapahingahan. Hayaan mong ang iyong presensya ay maging parang malumanay na hanging dumadaloy, pinapakalma ang aming mga iniisip at pinapanatag ang aming puso. Hayaan mong ang aming kaluluwa ay makatagpo ng pahinga sa iyo, hindi dahil wala kaming problema, kundi dahil ikaw ay kasama namin sa gitna ng lahat. Ama, kung may mga desisyong kailangang gawin ngayon, ipagkaloob mo ang kapayapaang magiging patunay ng iyong kalooban. Kung may mga sitwasyong hindi malinaw, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang maging ilaw na gagabay. Kung may mga relasyon na puno ng tensyon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan na magdadala ng pagkakaunawaan at pagpapatawad. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, maaari mong isulat sa mga komento. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa aking isipan at puso ngayon. Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon. Hindi kami nagmamadali, hindi kami umaalis, sapagkat dito lamang sa iyo tunay na natatagpuan ang katahimikan ng aming kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng iniisip, sa gitna ng mga alaala ng nakaraan at mga tanong tungkol sa hinaharap, pinipili naming manatili sa sandaling ito na kasama ka. Dito, hinahayaan naming huminto ang aming mga isip, humupa ang aming emosyon, at magpahinga ang aming espiritu sa iyong katapatan. Ama, ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ay hindi marupok. Ito ay hindi naaapektuhan ng balita, ng opinyon ng tao o ng pagbabago ng sitwasyon. Ang iyong kapayapaan ay nakaugat sa kung sino ka. At dahil ikaw ay tapat, ang kapayapaang iyon ay nananatili. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang kapayapaang iyon bilang pananggalang sa aming isipan. Tinatalian namin ang bawat ligalig na pilit bumabalik at pinapalitan ito ng katiyakang ikaw ang may hawak ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, muli naming ina-apply ang kanyang banal na dugo sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga alaala, lalo na sa mga sandaling nagdulot ng trauma, pangamba at pagkabalisa. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ang magdala ng kapatawaran, paglilinis at kapayapaan sa mga bahaging iyon na matagal nang nasaktan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga iniisip upang ang bawat paulit-ulit na negatibong kaisipan ay mapalitan ng iyong katotohanan. Ama, sa espiritual na autoridad na mula sa iyo, ipinapahayag namin ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng takot na tumahimik. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng pag-aalala na umalis. Iniuutos namin sa bawat espiritu ng kaguluhan at pagkabalisa na mawalan ng kapangyarihan. Ang aming isipan ay hindi na larangan ng digmaan kundi lugar ng pahinga dahil ang kapayapaan ni Kristo ang naghahari. Ama, pinupuno mo ngayon ang aming loob ng banal na kapanatagan. Ang tibok ng aming puso ay naaayon sa iyong ritmo. Ang aming paghinga ay nagiging tanda ng pagtitiwala. Ang aming katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, kundi patunay ng aming pananampalataya. Kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng solusyon, nananahan kami sa kapayapaan dahil alam naming ikaw ay gumagawa. Kung may mga takot na pilit umaangat sa aming dibdib, iniaalay namin ang mga iyon sa iyo ngayon. Kung may mga alalahaning paulit-ulit bumabagabag, isinusuko namin ang mga iyon sa iyo ngayon.
Kung may mga bigat na matagal na naming dinadala, inilalapag namin ang mga iyon sa iyong paanan ngayon. At kapalit ng lahat ng iyon, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan na parang ilog na patuloy na dumadaloy. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay pumasok sa aming mga tahanan. Hayaan mong ang bawat silid ay mapuno ng iyong presensya. Kung may mga salitang nasabi na nagdulot ng sugat, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang maghilom. Kung may katahimikang puno ng tensyon, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang magdala ng bagong simula. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng pagtatalo, kundi lugar ng pahinga. Hayaan mong ang kapayapaan na ito ay umabot sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kaibigan, at maging sa mga taong mahirap mahalin. Ituro mo sa amin kung paano magsalita mula sa kapayapaan at hindi mula sa galit. Ituro mo sa amin kung paano makinig ng may pag-unawa at hindi may paghuhusga. Ang aming mga ugnayan ay sakop ng iyong kapayapaan. Ngayon, kung ikaw ay nakararanas ng bigat sa iyong isipan at nais mong ipahayag ang iyong pananampalataya, maaari mong isulat sa mga komento. Pinipili kong magpahinga sa kapayapaan ng Diyos ngayon. Patuloy kaming nananatili, Ama. Hindi pa kami nagtatapos. Ang panalangin ito ay nagpapatuloy tulad ng iyong kapayapaan na walang hanggan. Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa ilalim ng iyong presensya ngayon. Hindi kami umaalis, hindi kami bumibitaw, sapagkat sa iyong presensya natatagpuan ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng mundo. Habang patuloy ang aming paghinga, hinahayaan naming ang bawat hinga ay mapuno ng iyong kapayapaan. Hinahayaan naming ang bawat sandali ay maging banal na pahinga, hindi pagtakas, kundi ganap na pagtitiwala. Ama, ipinapahayag namin ngayon na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pangamba. Mas malakas ito kaysa sa anumang alaala ng kabiguan. Mas malalim ito kaysa sa anumang sugat ng nakaraan. Ang iyong kapayapaan ay pumapasok sa mga lugar na matagal nang sarado at doon ito nagdadala ng liwanag, katiyakan at buhay. Hindi ito marahas, hindi ito mapilit, ngunit ito ay ganap at totoo. Sa pangalan ni Jesus, muli naming ina-apply ang kanyang banal na dugo sa aming espiritu, kaluluwa at katawan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga emosyon na minsang naging pabago-bago at puno ng pangamba. Hayaan mong ang dugong iyon ang magdala ng katahimikan sa aming damdamin. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga desisyon upang ang bawat pagpili ay hindi mula sa takot kundi mula sa kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ama, kinakansela namin ngayon ang bawat lihim na gawain ng kaaway na naglalayong magnakaw ng kapayapaan. Kinakansela namin ang bawat bulong ng pagdududa, bawat pananakot ng hinaharap, at bawat kasinungalingang nagsasabing kami ay nag-iisa. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming isipan ay sakop ng liwanag ng Diyos at ang aming puso ay pinananahanan ng kapayapaan ng langit. Iniuutos namin ngayon ang katahimikan sa bawat aspeto ng aming buhay. Katahimikan sa aming mga iniisip, katahimikan sa aming emosyon, katahimikan sa aming mga relasyon, katahimikan sa aming mga desisyon. Hindi katahimikang walang laman, kundi katahimikang puspos ng presensya ng Diyos. Ang katahimikang ito ang magiging patunay na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Ama, hayaan mong ang iyong kapayapaan ay maging pananggalang sa aming puso laban sa anumang biglaang takot. Kapag may balitang darating na maaaring gumulo sa aming loob, nawai ang iyong kapayapaan ang unang tumugon. Kapag may salitang makasakit, naway ang iyong kapayapaan ang maging sagot. Kapag may sitwasyong hindi namin maintindihan, naway ang iyong kapayapaan ang manatili. Pinupuno mo ngayon ang aming pagkatao ng banal na katiyakan.
Ang katiyakang hindi nakabatay sa resulta, kundi sa iyong katapatan. Ang katiyakang kahit magbago ang lahat sa paligid, ikaw ay hindi nagbabago. At dahil dito, ang aming puso ay nananatiling payapa. Ang aming kaluluwa ay nananatiling panatag. Ang aming espiritu ay nananatiling matatag. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay dumaloy mula sa amin patungo sa iba. Hayaan mong kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan sa mundong puno ng kaguluhan. Sa aming mga salita, sa aming kilos, at sa aming presensya, naway maramdaman ng iba ang katahimikan na nagmumula sa iyo. Hindi upang kami ay mapuri, kundi upang ikaw ang makilala. Kung ikaw ay naniniwalang ginagamit ka ng Diyos bilang daluyan ng kanyang kapayapaan, i-comment, "Ako ay instrumento ng kapayapaan ng Diyos." Ama, patuloy kaming nananatili. Ang panalangin ito ay hindi pa nagtatapos. Ang aming espiritu ay patuloy na nakabukas sa iyo at ang aming puso ay patuloy na tumatanggap ng iyong kapayapaan. Ama naming Diyos, patuloy kaming lumalalim sa iyong presensya ngayon. Habang tumatagal ang panahong ito ng pananalangin, mas pinipili naming ihinto ang pakikipaglaban gamit ang aming sariling lakas at tuluyang sumandal sa iyo. Sa katahimikang ito, hinahayaan naming ang aming kaluluwa ay muling matutong magtiwala, muling matutong magpahinga at muling matutong umasa sa iyong katapatan. Ang kapayapaan na ibinubuhos mo ay hindi minamadali, hindi pinipilit, ngunit ito ay dumarating ng may kapangyarihan at katiyakan. Ama, ipinapahayag namin na ang kapayapaan mo ay bumabalot ngayon sa aming buong pagkatao. Ang bawat bahagi ng aming isip na dati abala at pagod ay pinapahinga mo. Ang bawat damdaming matagal nang nagtatago ng bigat ay hinahaplos mo ng iyong presensya. Ang bawat tanong na walang agarang sagot ay inilalagay mo sa ligtas na lugar ng iyong mga kamay. At doon, sa iyong mga kamay, natatagpuan namin ang kapanatagan. Sa pangalan ni Jesus, ina-apply naming muli ang kanyang banal na dugo bilang tanda ng proteksyon at kapayapaan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming isipan laban sa biglaang takot at hindi inaasahang pangamba. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso laban sa pagod na dulot ng matagal na paghihintay. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming buong buhay at ipinapahayag namin kami ay ligtas, tahimik at payapa sa loob ng iyong kalooban. Ama, sinisira namin ngayon ang bawat ugat ng pagkabalisa na maaaring nag-ugat sa aming kalooban sa paglipas ng panahon. Sinisira namin ang bawat maling paniniwala na nagsasabing kailangan naming kontrolin ang lahat upang maging payapa. Pinapalitan namin ang mga paniniwalang iyon ng katotohanang ikaw ang may hawak ng lahat. At dahil ikaw ang may hawak ng lahat, kami ay maaaring magpahinga. Iniuutos namin ang kapayapaan sa aming katawan, kapayapaan sa aming paghinga, kapayapaan sa aming pagtulog, kapayapaan sa aming mga galaw. Ang tensyon ay bumibitaw, ang bigat ay nawawala. Ang aming katawan ay tumutugon sa kapayapaan ng Diyos na dumadaloy mula sa loob palabas. Ang aming lakas ay hindi galing sa pagpupumilit kundi sa pahinga na nagmumula sa iyo. Ama, kung may mga sandaling kami ay nakaramdam ng pagkakasala dahil sa aming mga kahinaan, tinatanggap namin ngayon ang kapayapaan ng iyong kapatawaran. Hindi mo kami tinatawag upang mabuhay sa pagkondena, kundi sa kalayaan. At ang kalayaang iyon ay nagdadala ng malalim na kapayapaan. Pinapatawad mo kami, tinatanggap mo kami, at pinapanatili mo kami sa iyong pag-ibig. Hayaan mong ang kapayapaan na ito ay maging ugat ng aming mga desisyon. Kapag kami ay pipili, nawa ipipili kami mula sa katahimikan at hindi mula sa takot.
Kapag kami ay magsasalita, naway magsalita kami mula sa kapayapaan at hindi mula sa galit. Kapag kami ay kikilos, naway kumilos kami mula sa pagtitiwala at hindi mula sa pagkabalisa. Ang aming buhay ay ginagabayan ng iyong kapayapaan. Ama, hayaan mong ang iyong kapayapaan ay maging tanda sa aming mga mata na ikaw ay malapit. Hindi namin kailangang patunayan ang anuman. Hindi namin kailangang ipaglaban ang aming sarili. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming kapahingahan. At dahil dito, kami ay nananatiling payapa. Kung ikaw ay nakararamdam ng unti-unting paggaan sa iyong loob habang nagdarasal, maaari mong isulat sa mga komento, "Pinupuno ako ng Diyos ng kanyang kapayapaan ngayon." Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Ang panalangin ito ay hindi pa nagtatapos. Ang kapayapaan ay patuloy na dumadaloy at ang aming puso ay patuloy na tumatanggap. Ama naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong banal na kapahingahan ngayon. Habang tumatagal ang pananalangin ito, mas lalo naming nararamdaman ang lalim ng iyong kapayapaan na unti-unting bumabalot sa aming buong pagkatao. Ito ang kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang ipaglaban, at hindi kailangang patunayan. Ito ang kapayapaang nagmumula sa katiyakang ikaw ay Diyos at kami ay ligtas sa iyo. Ama, hinahayaan naming bumagal ang aming loob sa iyong harapan. Ang mga isip na dati laging nagmamadali ay natutong huminto. Ang mga pusong dati laging nagbabantay ay natutong magtiwala. Ang mga kaluluwang dati pagod na pagod ay natutong magpahinga. Sa iyong presensya, ang aming pagiging tahimik ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang aming pananahimik ay nagiging patotoo ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ina-apply ang kanyang banal na dugo bilang panangga laban sa anumang bagay na maaaring muling sumubok na guluhin ng aming kapayapaan. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga iniisip kapag kami ay nag-iisa. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming puso kapag kami ay napapagod. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga sandaling tahimik upang ang katahimikan ay manatiling banal at hindi mapuno ng takot. Ama, pinapatibay mo ngayon ang aming loob upang mamuhay mula sa kapayapaan at hindi lamang makaranas nito paminsan-minsan. Ang kapayapaan mo ay nagiging pundasyon ng aming araw-araw na pamumuhay. Kapag kami ay nahaharap sa hindi inaasahan, ang kapayapaan ang unang lumalabas. Kapag kami ay pinipilit ng paligid na mag-alala, ang kapayapaan ang aming pinipili. Kapag kami ay hinahamon na matakot, ang kapayapaan ang aming sandata. Pinapahintulutan namin ang iyong kapayapaan na mag-ugat ng malalim sa aming espiritu. Hindi ito mababaw na pakiramdam, kundi malalim na paninindigan. Kahit may luha, may kapayapaan. Kahit may tanong, may kapayapaan. Kahit may paghihintay, may kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan na ito ay hindi nakabatay sa aming nakikita, kundi sa aming kilala, at ikaw ang aming kilala. Ama, hayaan mong ang kapayapaan na ito ay magbantay sa aming isipan laban sa mga alaala ng nakaraan na pilit bumabalik. Hindi na kami alipin ng dati. Ang aming kasalukuyan ay sakop ng iyong presensya at ang aming hinaharap ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang aming isipan ay pinipili ang katahimikan kaysa sa pag-uulit ng sakit. Inilalagay namin ngayon sa iyo ang mga sandaling kami ay natutuksong mag-alala ng sobra. Inaamin naming may mga pagkakataong bumibigat muli ang aming dibdib. Ngunit sa bawat sandaling iyon, pinipili naming bumalik sa iyong kapayapaan. Hindi kami nahihiya sa aming kahinaan sapagkat doon mo ipinapakita ang iyong lakas at ang lakas na iyon ay nagdadala ng katahimikan. Ama, patuloy mong tinuturuan ang aming puso na maging tahanan ng iyong kapayapaan.
hindi pansamantalang pananatili kundi permanenteng paninirahan. Ang aming puso ay hindi natambakan ng takot kundi tahanan ng iyong presensya. Ang aming isip ay hindi nalarangan ng pangamba kundi lugar ng iyong liwanag. Ang aming buhay ay patunay na ang kapayapaan ng Diyos ay totoo at buhay. Kung ikaw ay nagnanais na mamuhay araw-araw sa kapayapaan ng Diyos, maaari mong isulat sa mga komento, "Ang kapayapaan ng Diyos ang aking pinipiling pamumuhay ngayon." Ama, patuloy kaming nananatili sa pananalangin ito. Hindi pa ito nagtatapos. Ang aming puso ay bukas pa rin. Ang aming espiritu ay nakikinig pa rin. At ang iyong kapayapaan ay patuloy na dumadaloy ng mas malalim, mas tahimik, at mas matatag. Panginoon, buong puso naming inihahabilin sa iyo ang aming buhay, mga desisyon, at mga hakbang. Sa iyo kami humihingi ng patnubay kapag kami ay naguguluhan, at sa iyo kami kumakapit kapag ang aming puso ay nabibigatan. Ikaw ang aming liwanag sa tuwing hindi malinaw ang daan, at ikaw ang aming kapayapaan sa tuwing ang aming isipan ay nababalisa. Ang katiyakang mayroon kami ay nagmumula sa iyo, at ang katahimikang bumabalot sa aming puso ay bunga ng iyong presensya. Ipinapanalangin namin ang malinaw na patnubay na nagmumula sa iyo, patnubay sa aming pag-iisip, sa aming pagpapasya, at sa aming pang-araw-araw na lakad. Naway ang aming puso ay manatiling payapa habang ikaw ang nangunguna sa aming daraanan. Salamat dahil pinapalitan mo ang aming kalituhan ng karunungan, ang aming pag-aalala ng katahimikan, at ang aming pangamba ng tiwalang ikaw ang may hawak ng lahat. Ngayon, may pusong puspos ng pasasalamat, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin ng may pag-ibig. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang aming kasalukuyan at hinaharap ay panatag sapagkat ikaw ang kasama namin sa bawat hakbang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong patnubay at ang iyong kapayapaan na patuloy na naghahari sa aming puso at isipan. Amen. Maraming salamat sa muling pagsama sa sandaling ito ng panalangin. Dalangin ko na habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, maranasan mo ang malinaw na paggabay ng Diyos at ang kapayapaang nagpapahinga sa iyong kalooban. Sa bawat desisyong iyong haharapin, naway ang Diyos ang manguna. Sa bawat sandaling may pag-aalinlangan, naway ang kanyang kapayapaan ang magpanatag sa iyo. Huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang at hindi kaniya kailanman pababayaan. Kung may nais kang ipanalangin, isang direksyon na hinihingi o kapayapaang ninanais, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa patnubay ng Panginoon. Walang panalangin hindi niya pinakikinggan. Naway maging isang lugar ito ng pananampalataya at kapayapaan, isang komunidad na nagtutulungan, nagmamalasakit at sabay-sabay na sumusunod sa gabay ng Diyos. Kung ikaw ay napagpala ng panalangin ito, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang makaranas ng patnubay at kapayapaan ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyong oras. Mag-ingat ka palagi at naway maging payapa, malinaw ang direksyon at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka nawa ng Diyos.